Good morning, good afternoon, good evening, saan mang dako na mundo kayo naroon, naway pakisamahan ninyo ako na basahin ang book of Acts chapter 28 verses 18 to 31. But before reading the book of Acts, we will just read the reminders of God written in Romans chapter 10 verse 17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And in John 3 verse 19, and this excuse me, and this is the condemnation, that light is coming to the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama masasama ang kanilang mga gawa. And in Matthew 5:14, ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. At sa verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. And in the book of John, chapter 8, I'm sorry, excuse me. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Muli ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And in Proverbs Proverbs chapter 6 verse 23, for the commandment is a lamp, and the law is light, and the reproofs of instruction are the way of life. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag. At ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. And in Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Ang salita mo'y iliwan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. And in John
chapter 6b, verse 63, it is, sorry, it is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. And last but not the least, in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Now we will proceed to the book of Acts. Last chapter 28 verses 18 to 31. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me, and please subscribe, like, share, and comment po. Now we proceed to the book of Acts chapter 28 verse 18. Who, when they had examined me, would have let me go, because there was no cause of death in me. Nang ako'y kanilang masulit na, ay ibig sana nila akong palayain, sapagkat wala sa aking anumang kadahilanang marapat sa kamatayan. But when the Jews spake against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I had ought to accuse my nation of. Datapat, nang magsalita laban dito ang mga Hudyo, Datapat nang magsalita laban dito ang mga Hudyo, ay napilitan akong maghabol hanggang kay Cesar. Hindi dahil sa mayroon akong anumang sukat na maisakda laban sa aking bansa. For this cause, therefore, have I called for you, to see you, and to speak with you, because that for the hope of Israel, I am bound with this chain. Sanhi, sa dahilang ito, tinawag ko kayo upang makipagkita at makipag-usap sa akin. Sapagkat dahil sa pag-asa ng Israel, ay nagagapos ako ng tanikalang ito. And they said unto him, We neither received letters out of Judea concerning thee, neither any of the brethren that came should or speak any harm of thee. At sinabi nila sa kanya, Kami hindi nagsitanggap ng mga sulat na galing sa Judea tungkol sa iyo, ni naparito man ang sinumang kapatid na magbalita o magsalita ng anumang masama tungkol sa iyo. But we desire to hear of thee what thou thinkest, for as concerning this sect, we know that everywhere it is spoken against. Datapwat, ibig naming marinig sa iyo kung ano ang iyong iniisip, sapagkat tungkol sa sektang ito, italastas namin sa lahat ng mga dako ay laban dito ang mga salitaan. And when they had appointed him a day, there came many to him into his lodging, to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and out of the prophets, from morning till evening. At nang mataningan na nila siya ng isang araw, ay nagsiparo ng lubang marami sa kanyang tinutuluyan, at sa kanila ay kanyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ng kaharian ng Diyos,
at sila ay hinihikayat tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta, buhat sa umaga hanggang sa gabi. And some believed the things which were spoken, and some believed not. At ang mga iba'y nagsipaniwala sa mga bagay na sinabi, at ang mga iba'y hindi nagsipaniwala. And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word. Well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers. At nang sila'y hindi magkaisa ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaiah sa inyong mga magulang, saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive. Na sinasabi, pumarong ka sa bayang ito, at sabihin mo, sa pakikinig ay inyong mapapakinggan, at sa anumang paraay hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart. Excuse me. And should be converted, and I should heal them. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata, at mga karinig ng kanilang mga tenga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. Maging hayag nawa sa inyo, na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga hintil, sila ay makikinig naman. And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves. At nang masabi na niya ang mga salitang ito'y, nagsialis ang mga Hudyo, at sila-sila'y nangagtatalong mainam. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came in unto him. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan, at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipagsadya, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos, at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesucristo ng buong katapangan. Wala sinumang nagbabawal sa Kanya. Thanks be unto God. To God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. May God bless you more, and good day po.